Una talaga guys, hindi ako naniniwala sa depression. Lagi nagsasabi sa akin si Mami Abo na nadi-depress siya. Pero di ako naniniwala. Pero nung sa harapan ko nangyari to, Sabado ng gabi, November 7, yung asawa ng kapatid ko, biglaan na lang siyang nagsayaw sa harapan namin. Para bang init na init yung katawan niya, tapos umiiyak siya, nilalabas niya yung dila niya, kung ano-ano yung mga sinasabi niyang salita, kaya nataranta talaga kami. Mga oras na to, hindi ko alam yung gagawin ko, kung ano ba, sinasaniban ba siya, dadalhin ba namin siya sa albularyo, sa ospital. Kakalma siya, tapos maya-maya, ayan na naman, magwa-wild na naman siya. Uy, ano ba nararamdaman mo? Sabihin mo nga. Sige mo, bumila ka lang pag-uno. Ano, okay ka na? Okay ka na. Librahin mo nga yung ano nga ilo. Tubig lang. Pwede naman tubig sa nila. Aray ko. Pero sa Ano ba yun? Nanginginig yung katawan mo, Uling. Tutulungan ka namin. Nagugutom ka ba? Sabihin mo lang sa amin, tutulong mo anong nararamdaman mo. Ano, nagugutom, pakainin mo. Nagugutom. Tapos ang dami nga nagsasabi sa amin, nadalhin namin isa sa mga albularyo. Pero hindi talaga namin alam yung gagawin namin. Kaya ayan, yung kapitbahay namin dito sa may condo, nakita ko na sabi niya baka daw makatulong siya. Dahil natatakot na nga rin kami sa mga sinasabi ni Leng. Dahil sinasabi niya may nakikita daw siyang ibang tao na masamang espiritu, mga ganun-ganun. Talagang kinikilabutan talaga kami. Kaya napilitan na rin kami tumawag ng espiritista ba tawag dito. Ayan. Ano mo bang ginagawa sa katawan ng babae? Ha? Ano bang ginagawa mo dyan? Di naman sa'yo yan. Tulungan niyo ako. Dito nga guys, kung ano na yung mga sinasabi niya, humihingi siya ng tulong, hindi daw siya si Leng, ibang pangalan yung sinasabi niya. Kaya talagang kinakabahan na kami dito ng todo, hindi na namin alam yung gagawin namin. Kaya sana sa mga nakakaalam kung ano yung pwede namin gawin, pwede nyo i-comment dito sa comment section. Sa mga nakaranas na nito, tapos kinabukasan nga, medyo normal siya, tas maya maya 10 minutes, magiging ayan na naman. Tas nung nakaraan, 1 oras, naging okay siya, tas ayan na naman. Kaya eto nga, kinabukasan, nagdesisyon na kami na dalhin siya sa ospital. Leng, Asawa mo kukunin ko na yung kotse, alis na tayo ha. Opo. Asawa. O sige na, asawa. O, Asawa sige. mo yun, no? Kukunin niya yung Bye-bye, kotse. kukunin ko na yung kotse. Leng, ikaw yan no. Hello, sabi mo hello. Hello. Ikaw din yan. Ako din. O, tingnan mo, oh. Sino yon? Sino to? Ito, sino to? Ayun. Asawa. Asawa. Baby. Sa lahat po na nakakakilala dyan kay Joanne or kilala bilang Leng, hinihingi ko po ang inyong panalangin sa unti-unti po niyang paggaling. Dito po ay dadalhin na po namin siya sa ospital at naghahanap po kami ng psychiatrist na pwedeng tumingin sa kanya kung ano bang pwedeng gawin. Payo ko lang po sa mga asawa nyo na bagong panganak, ingatan nyo po at mahalin nyo po sila. Huwag nyo po silang bigyan ng problema na talagang dadamdamin nila. Ahan nyo po kami sa mga susunod na video sa unti-unting paggaling niya. Maraming salamat po.